Po, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po Panginoon sa araw na ito sapagkat muli ko mong pinagbuklod ang tatlong lokal na church Panginoon upang kami po ay sama-samang magpuri, magsamba sa iyo, sa espiritu at sa katotohanan. Salamat Panginoon sa mga mensahe na aming narinig Panginoon kanong umaga sa pamamagitan ng aming mahal na Reverend Pastor Ed. Salamat sa buhay niya sapagkat patuloy mo siyang ginagamit sa misteryong pinakaulog mo sa kanya. Salamat po Panginoon. Insight na salamat sapagkat kanyang patuloy sa amin kami po ay lalo maging matagal, maging masunurin, maging mapagmahal at maging mapagbigay sa mga tao, lalong-lalo Panginoon sa pagbibigay ng mga ebanghelismo sa pamamagitan ng aming mga pastor. Kaya naman Panginoon, sa hapon po na ito Panginoon, sa pangalawang katakangan walang bahagi Panginoon ang aming gawain sa hapon na ito. Sunod sa iyo Panginoon, ito ay tungkol Panginoon sa aming mission upang sa ganun po Panginoon, ano mo po na ang ibig sabihin ng mission? Ito po ay aming mas lalo pang maunawaan, lalo kami ay membro ng Hisit Christian Community. Tumibay po, mas lalo pang maintindihan kung ano ba talagang ibig sabihin ng mission bilang mga Kristiyano po noon dito sa sanlibutan ito na iyong kinuman sa inyong mga anak ang aming patuloy ng ilaganap ang iyong magandang balita sa patuloy na nanalang sa iyo. Nahabugin mo po ang aming mga pastor sa kanilang mga talento at mga membro na maging kabahagi sa talakayan nito Panginoon. Kaya po Panginoon, lubos-lubos ang aming pasalamat sapagkat pinakaloban mo kami ng mga talento na nabibigay sa amin ng lalong tatagan, katapangan at ang aming patuloy na pagsunod sa iyo Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga salita Panginoon na binabahagi sa amin ng iyong mga mabubuting lingkod ng lalong Panginoon ang aming mga pastor po Panginoon. Kaya Panginoon, pinagkatawala po namin ang gawain ito sa hapon nito na sana po ibigay sa amin ang aming mga maunap na ilaw at asin sa unang Panginoon. Itong Panginoon, sana po Panginoon ito ay makapagbigay sa amin ng lalo pang kalakasan spiritual upang kami po ay patuloy na lumakad dito sa sanlibutan at bilang ilaw at asin ng sanlibutan ito Panginoon, kami po ay matuloy na lumakad nang aayon sa iyong kalooban Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa mga kapatid na narito na sana po ay patuloy po silang makibahagi sa talakayan ito Panginoon. Nawa, salamat Panginoon sa iyong nagsisa sa oras na ito. Pinupuri ka Panginoon, pinapasalamatan in Jesus' name. Amen. Ayan, at tayo po'y umawit sa ating Panginoon at sabay-sabay po nating awitin ang Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here
Panginoon sa ating pag-aawitan. At bago po tayo tumungo sa ating introduction ng ating pag-aaralan sa hapong ito, tayo po muna magkakaroon ng icebreaker at tawagin po natin ang Brother Randy. Ready na ba ang lahat? Ayan. So nabanggit din kanina ni Pastor Ed, 'di ba? The BOT listens. 'Di ba? Bago yung ating icebreaker, I have here 30 pieces of evaluation sheet again for the seminar vision and mission o yung ating plenary. So 30 lang ito, as much as possible, hindi natin tinatawaran yung bata, but as much as possible po yung mga youth, yung ano yan? Bata, pamama. Ayan, lahat po ay magsagot, 30 pieces. Malaking tulong po talaga sa improvement ng mga program na ginagawa, lalo na po sa inyong lingkod. Dami ko pong natututunan sa inyo. Okay? So, for our, mamaya ako pa papamigay. Okay? So, nagkakape na ba lahat? Candy pa lang. Yung candy kasi, XO, coffee. Tapos ang pantulak po niyan ay kape. Ayan. So, mamaya po sa likod, naka-ready na po yung pang-BP. Kung magpapalpitate. Okay, so kidding aside, tawagin ko po ang... Saan na yung aking kabiyak? Saan si Missy? Saan si mami nyo? Nakatago siya. Halika rito. To demonstrate our very, very short lang na energizer para gisingin lang at buhayin yung ating mga dugo. So, ang requirements lang po dito ay 2. Okay? Lahat po ng may thumb, pakitaas po yung thumb. Lahat may thumb. 2 po kailangan. Ayan. Another requirement number 2 is dapat merong pinky. Asan yung pinky? Ayan. So, ayan. Kasali po kayo. At least, alam natin na walang naputukan. Katatapos lang eh. Okay, so ang ating pong energizer is we're going to sing pero meron siyang action. Parang pinagawa na yata to sa mga bata eh. So the song is This is the day. This is the day. This is the day that the Lord has made. Pangkasal pala yung akin. Okay, this is the day. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Sa umpisa mabagal. Now, ito po ang action kay Sister Chucky. Kailangan po yung thumb natin sa right and then yung pinky natin ay nasa left. So, papalit-palit lang po natin yan para hindi po tayo antukin. Okay, so, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Una, mabagal lang muna para makuha, okay? Tignan nyo po yung katabi nyo ha. Kapag mali-mali, sabihin mo, hoy, bawal kang magkape. Hoy, bawal ka kumuha ng candy. Okay. Mabagal muna. This is the day. Ayan ang tempo natin ha. Ready? Maestro? Okay. Si Sister Chucky mag-iikot. Kung sino ang mahuhuli. Ready? Mabagal. Sing! This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. And be glad in it, and be glad in it.
For this is the day that the Lord has made. We will rejoice. Mabilis. Glad in it. Ganon. This is the day. This is the day that the Lord has made. Okay. Dagdagan natin ang tempo into 80. 80 beats per seconds or minute. Ready? Ready, sing. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice. Ba't puro thumb? In it, and we glad. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Last two. Ito naman, 100 beats per minute. Ready? Sing. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has. Puro pinky. We'll rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Sabi nga ni Brother Teng, last one. Mas mabilis? 160. Sing! This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Maraming salamat. Alam niyo mga kapatid, even by just doing that very little movement, we ought to give thanks and praise sa Panginoon kasi nagagawa natin siya, 'di ba? And at the same time, nakikita natin as we check, may coordination yung kamay sa ating utak. Kasi kung yan ay ang ating utak na ay nahahati sa left tsaka sa right, 'di ba? So, at least nagagawa natin 'yan. Pag tayo nagkakasakit, 'di ba, yung ating daily routine sa umaga, like pagwawalis lang ng dahon sa bakuran. Pag may sakit ka, hindi mo magagawa 'yan at mamimiss mo 'yan. At habang nakaratay ka sa higaan, sabihin mo, Panginoon, pagalingin mo ako para magawa ko yung daily routine na ginagawa ko. So, blessings 'yan, no? So, practicein natin at sa mga susunod, baka ganyan uli. Pwede nyo rin magamit yan sa inyong mga work. And as we sing praises sa Panginoon and also we've been energized. So, yun lamang po. Again, mamaya po ay mamimigay na po ako nito. 30 pieces lang po. Maraming salamat, Brother Ken. Balik ko na kay Brother Ken. Ayan, alam kong gising na po ang lahat. Amen? Amen, ayan. Yan para sa ating introduction sa ating pag-aaralan o pakapakinggan. Tawagin po natin muli ang Pastor Ed Baliad para po sa introduction of topic. Maraming salamat, Brother Ken. At salamat po sa ating pangpagising kaisipan. Hindi ko magawa yun Nagpasalamat din ako sa mga pastors natin nung last November 1. No, last November 1, last year, nagkaroon ng pagsama-sama ang mga pastor at kasama ang ilang BOT para magkaroon ng revisit sa ating Constitution and bylaws. Ito yung resulta nung una nating pag-discuss about membership. At sa biyaya ng Panginoon, nagkaroon ng katalinuhan ng ating mga pastor para lalong i-concise and precise, paiksiin at magiging akma yung ating vision, mission para madaling ma-memorize ng lahat ng mga kapatiran. Dahil pag hindi mo memorize ang mission, vision,
hindi tayo maging member ng Hised Christian Community Baptist Church. Kaya sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng ating mga pastor, ang Pastor Joshua, Pastor Pio, at ang mga BOT, pinaiksi ito. At yun yung pinaka-focus ng diskusyon natin sa buong maghapong ito. At kaya magkaroon tayo ng Q&A mamaya. At yung napanood naman na kanina yung video clip, no? Mamaya ipaliwanag ng ating Pastor Joshua ang vision at marahil ako din yung sa mission at ang Pastor Pio, mamaya sa Q&A nandito kaming tatlo. Ang ma-post ba natin, Pastor, yung vision mission? Pero pero okay lang siguro. Kaso lang mayroon kaming kaya nga 99.9% lang kasi dapat magbigay kami ng copy sa lahat ng member. Ngayon, maaring hindi kami makapag-provide. So, by next time, maaring mabigyan kayo para i-memorize natin yung vision mission. Maiksi na lang po siya. Isang example, yung vision. To fulfill the great commandment and the great commission for the glory of God. Tapos yung mission. Pinaiksi yung mission doon. Pero hindi ito kasama sa topic. Kaya lang na-discuss sa BOT na i-announce na rin habang nandito tayo na dapat magbigay ang BOT ng covenant membership ngayong araw na ito. Kaya lang, patawarin mo kaming mga pastor, expired ang aming mga license. So, ipa-renew muna namin bago kami magbigay ng covenant membership para mayroong mga license. Kasi ano siya, document siya. Document siya, so mahalaga yon. Pangalawa, parang may nakarating, hindi lang parang, nakarating sa BOT na mayroon tayong mga kapatid na gustong magpa-bautismo. Ulit. Rebaptism. Kasi, nung binautismuhan daw sila, during that time, wala pang license ang mga pastor. Ang mga pastor kasi ngayon natin sa HISED, sa tulong pa nila Pastor Tony, at sa tulong ng Panginoon na ma-encourage ng lahat ng pastor ng HISED ay mayroong license. So, dahil document ang Certificate of Baptism, so, napag-usapan nga ng BOT na pwede namang hindi na magpa-rebaptize sa tubig na mabigyan ng Certificate of Baptism na with license. No, hindi na kailangan yon. No? Maliban kung ipilit nyo, ceremonial na wala namang yon. Pero, makapag-provide ang BOT ng Certificate of Baptism with license na siya. So, magamit siya sa mga legal na process kung gamitin man ito. At mayroon nga akong hindi makalimutan na nabanggit ni Pastor ng taga-PSA, si Pastor Noel, na pagdating sa document, halimbawa mag-abroad kayo, so wala kayong birth certificate, halimbawa nagkaroon ng problem ang birth certificate nyo, pero mayroon kayong baptism certificate, as long as may license yan, pwede siya. Pwede siya. At napatunayan na yan nung kay Brother Tommy. Yun yung ginamit. So, napakahalaga. Kaya, i-provide din yun ng BOT para mayroon din ang copy ng individual, bukod sa may kopya ang bawat lokal, mayroon din kopya ang BOT. Mayroon na tayong record. Para lang maging proper, hintayin nyo muna na ma-renew ang license namin sa taong ito. Pag okay na yon, ibigay na lang sa bawat lokal. Pero ang focus natin ngayon ay patungkol sa ating vision mission. Napakahalaga po kasi sa mga churches na aking nakikita, maging sa pag-aaral namin sa church growth at saka administration, karamihang vision ay patungkol sa maraming churches.
Pero ang HISID ay very unique. Dahil nakapokus tayo doon sa Great Commandment at Great Commission. Kaya napaka-unique itong vision na ito. Kaya hopefully, lalo pa nating maunawaan, maintindihan ang mga topic na ating ipag-discuss nito sa tulong ng ating mga pastor sa hapong ito. So, yun lang po siguro ang pinaka-introduction ng ating maliban kung ipalabas pa yung video clip. No, after tawagin na ang mga supplementary na discussion. So, marami pong salamat. At yan, tayo po ito po sa ating tatalakayan o ating pag-aaralan ngayon. Tawagin po muna natin ang Pastor Joshua para po ituro sa atin ang vision. Hello, ayan. Magandang hapon po. So, napanood po natin yung mga sagot po ng ating mga respondents kanina patungkol sa kung ano ba ang pinagkaiba ng vision and mission. Ano po, sa akin pong unang slide ay gusto ko pong ibigay sa inyo yung pinaka nilalaman ng dalawa. Ano po, bakit may mission or ano yung vision, ano rin yung mission. So, ang vision, ayan. So, wala po yata. Saan? Okay. So, basahin ko na lamang po dito sa aking kopya. Vision shows where God is leading us o kung saan ka pupunta. Actually, sa secular, when we say vision, ikaw yung nagdikta ng goal. Ikaw yung nagdikta o ikaw na mismong pupunta ang nag-decide kung saan ka pupunta. For example, tayo po ay, okay, tara, plano tayo, punta tayo sa Baguio. Wow, sana all, puntang Baguio. Okay? So pag pupunta po tayo ng Baguio, na-visualize mo ano na yung mga paggagawin mo sa Baguio, ano yung hotel na iyong tutuluyan. So, you are visualizing kung ano yung mangyayari sa future na iyong pupuntahan. So, kung tayo pupunta sa Baguio at tayo mag-e-enjoy doon, magbabayad tayo ng hotel, kakain tayo sa restaurant, ano pa po? Mamimitas tayo ng strawberries, ano pa po? Pupunta tayo ng Igorot Kingdom. Ano pong kailangan nating gawin ngayon para makapunta tayo doon? And that is mission. So your vision is the goal or sabi nga kanina ni Rain, I think si Rain yung nagsabi kanina, si Brother Rain, na yun ay yung pinaplano mo na mangyayari sa future. Sa secular yon. But we as a church, hindi tayo nagdidikta ng ating vision o ng ating goal, kung hindi, kinukuha natin ano ba ang gustong ipagawa sa atin ng ano ba yung gusto ng Diyos na maging tayo sa future as a church. So vision shows where God is leading us. Yan. And mission defines how we faithfully obey Him. So sa secular, pag sinabi pong mission, ay ito yung mga ginagawa mo para ma-fulfill yung gusto mong mangyari sa future. Okay, so for example, gamitin ko ulit yung Baguio na bagay. So kung tayo pupunta ng Baguio, ano pong kailangan natin gawin ngayon? Kailangan kasi natin kung pupunta tayo doon, dapat meron tayong number 1, pera. Very good. Pera ang kailangan kasi magbabayad ka sa hotel, kakain ka sa restaurant, mamimitas ka ng strawberries, at marami pang ibang gagawin mo doon. Yung sasakyan, kailangan din yon. Babayaran mo din yon. So, papaano ka kikita ng pera ngayon? Tayo. So, pwedeng mag-save tayo araw-araw, or kada sahod, magtatabi tayo ng porsyento ng ating kinita para unti-unti ay makapag-ipon tayo. But let's make it more specific. Ang target natin makapunta sa Baguio ay this year na agad, December. Okay, by the end of this year, yun yung ating vision. By the end of this year, tayo ay nakapunta na sa Baguio. So, didiktahan ng iyong vision yung gagawin mong mission ngayon. Since meron ka lamang very limited na oras, yung mission mo, very tied up dun sa iyong vision. Ibig sabihin, mauuna yung vision. Ang nagdidikta kung ano
At ang tatanong dyan ay, which dictates which? Alin yung nagdidikta sa alin? So definitely, ang vision mo, yung gusto mong mangyari, yun yung magdidikta kung ano yung gagawin mo ngayon. So since very short na lang yung time, kailangan by the end of this year, makapunta na tayo sa Baguio, mag-e-enjoy na tayo. So imbes na mag-save ka sana ng ₱5 araw-araw, gagawin mo yung ₱10 or 20 or even ₱100 a day. Kung ang target mo ay makapunta agad sa Baguio at mag-enjoy doon by the end of this year. Pero kung ang iyong vision ay hindi pa naman by the end of this year, ang iyong vision ay mga 5 years from now, sana makapunta ako. Ang tagal naman. So medyo matagal yon. And again, ang point lang ay kung ano yung sinet mong vision, yun yung magdidikta kung ano yung gagawin mo. At kung ano yung ginagawa mo, yun yung iyong mission, kung ano yung ginagawa mo. Vision is what you see, and mission is what you do. Okay? Basically, yun. But tayo, bilang isang church, ang ating vision ay hindi po galing sa atin mismo. Ayaw po nating magkamali. Ang ating pong vision ay kung saan tayo nililid ng Panginoon, kung saan tayo pinapapunta, kung ano ang nais ng Diyos na maging itsura natin sa future. Let's individualize this. Kapag vision, ang vision ng bawat mananampalataya, kung kukunin natin ang vision na ito galing sa Panginoon, kada isa sa atin, tayo po ay merong goal ayon sa kalooban ng Panginoon na anong magiging kamukha natin? Maging kamukha ni Apostol Pablo? Maging kamukha ni Pedro? Hindi. Maging kamukha ng ating Panginoon or maging kawangis ng ating Panginoong Jesus sa ating pag-iisip, pananalita, paggawa. That is our vision na galing sa Panginoon individually bilang mga manampalataya. But we as a community, bilang isang church, ang ating pong goal ay communal. Ang ating vision ay communal din. Ano yung gusto nyong maging itsura ng ating local church? Anong gusto nyong maging, how do you visualize us pagdating ng future? Ano ba? Siguro, 30 years from now, ang Hesed Christian Community Church ay meron ng 3 katedral. Pwede. Pwede. Okay? So how do you visualize ourselves? Or, balang araw, ang Hesed Christian Community Church, bawat miyembro ay actively nagpa-participate sa pag-fulfill ng Great Commission and Great Commandment. Basically, yun ang ating mission statement. And anong gagawin natin ngayon para ma-fulfill yon yung ating nakikita? That is our mission. Medyo matagal na ako dyan. Next slide tayo. I hope na gigets natin yon kasi yun lang din naman yung sinabi ng ating mga respondents kanina. Nakakatuwa nga. Si Brother Jomark nahihiya. Ibang-iba daw yung kanya sinabi. Actually bro, eksakto yung sinabi mo. Pang church yon. Kaya maganda yon. Wag kang mahiya. Tama rin yon. Tama yon. Okay. Second slide. Understanding vision. Vision answers the question, where are we going? Saan tayo pupunta? Or how do we visualize ourselves as a church? So, ang biblical meaning of vision, ito po ay hindi personal na ambition o imagination. Hindi ito yung parang, nai-imagine ko balang araw, ganito tayo. Or, ito yung gusto ko para sa church. Ito yung gusto ni kapatid na ito. Ito yung gusto ng council. Ito yung gusto ng BOT. The question is, ano ang gusto ng Panginoon? Ano po? Ano ang gusto ng Panginoon? And that should be our vision. A God-given clarity rooted in His Word. Kaya po tayo, especially yung mga pastor, we constantly study the Bible, God's Word. And tayo rin, hopefully, ay ibinabangga natin yung ating bawat layunin, bawat goal natin. Ito ba ay nakaangkla sa salita ng Panginoon? Kasi kung hindi yan nakaangkla sa salita ng Panginoon, ay we miss the point ng paating ginagawang paglilingkod. Hindi lang po ito sa loob ng iglesia, ha? Dapat po kahit sa ating pagtatrabaho, meron kang vision. Sa iyong tahanan, meron kang vision. Sa iyong pagbo-boyfriend, girlfriend, meron kang vision. How do you visualize yourself? Doon sa mga may partner dito, wala yata, Okay. Doon sa mga may partner or sa mga magkakaroon pa lang ng girlfriend or boyfriend, how do you see yourself 3 or 5 years from now? So nakita mo na nag-asawa na? Pwede, kung yun yung vision mo. So ito ba ay kalooban ng Panginoon? Or kung ang na-visualize mo, Lord, alam ko kalooban mo ito, magkakaroon ako ng isang godly na family.
So anong gagawin mo ngayon kung ang iyong vision galing sa Panginoon ay makakabuo ka ng isang godly or God-fearing na family? Ano yung gagawin mo ngayon? Eh syempre, huwag kang pipili ng hindi Kristiyano. Alangan namang magkaroon ka ng godly na family kung ang iyong partner, ang iyong girlfriend or boyfriend ay hindi godly. So your vision should dictate your mission. Okay po. Again, ito ay galing sa Diyos, especially sa atin bilang isang iglesia. At ito po ay naka-align o nakaayon doon sa layunin ng Diyos na pagtubos sa kanyang nilikha. So meron po nakalagay dyan ang mga key texts. Basahin nyo po. If you have Bibles with you, pwede nyo i-check. Ano po. At para makita natin na ito talaga yon. Ito yung vision na gusto nating magkaroon sa ating church. Hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos at nakaayon sa kanyang redemptive plan or purposes. Okay. So sa B, sa second to the last slide, ang sabi po diyan ay mga katangian ng isang vision na nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. So it should be God-centered and not self-centered. Okay, how do you view your worship service? Let's take it for example. Yung ating worship na ginagawa every Sunday. Sunday after Sunday after Sunday after Sunday. Kasi yan yung pinakabuhay talaga natin. Yung pinakapatikim ng ating gagawin sa panghabang buhay na kasama ang Panginoon. Yung ating ginagawang sama-samang pagsamba. Now, ano sa palagay ninyo ang nagdidikta or nagdikta sa atin bakit tayo kumakanta ng ganitong songs? Bakit tayo kumakanta ng ganitong songs? O bakit ganito yung tema ng preaching? O bakit ito yung instruments na mayroon kami? Or bakit bakit kami nag-offering? Why do you think we are doing these things? Sa palagay ninyo, bakit? Bakit? Ito ba ay dahil gusto, ay sinabi kasi ni pastor, ay sinabi kasi ng isang leader na dapat ganito. Ay ito kasi yung gusto niya. Ayaw niya ng genre na to, so ito na lang. Hindi eh. Regardless kung meron mang sanay sa ganitong style ng worship o merong hindi komportable sa ganitong style ng worship, ang tanong na dapat sagutin ng bawat isa ay sa anong kapamaraanan ba nalulugod ang Panginoon? Hindi kung sa paanong kapamaraanan natutuwa si sister, natutuwa si brother. So ito yung gawin natin kasi masaya dito yung yung mga miyembro. No. Ang pagsamba ay lagi nakasentro sa Panginoon. And our vision should also be God-centered. Sa Panginoon nakasentro, hindi po sa atin. Hindi naman po natin sasadyain na maka-offend. Don't get me wrong. Hindi natin sasadyaing maka-offend just for the sake na mabigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon. No. But regardless kung may ma-offend man o may komportable o hindi komportable, ang ating gagawin ay kung ano ang kalooban ng kung ano yung nakasentro sa Panginoon. At makikita natin yan even sa choice ng ating mga ginagawa sa loob ng simbahan. Bakit tayo may feeding? Bakit tayo may Bible study? Bakit may prayer meeting? Bakit nagpa-practice ang music team? Why do we aim to be almost perfect sa ating lahat ng ginagawa? Kasi ang ating pinaglilingkuran ay Diyos, and our Lord and Savior, Jesus Christ, deserves nothing but our best. That should dictate yung ating vision. And it should be clear, katangian ng isang God-honoring na vision, it should be clear and compelling. Malinaw po ba kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit po? Okay. So, I hope malinaw po yun. Siyempre, ang ating natatanging goal sa lahat ng ating ginagawa, ay hindi lamang po yung ating ikabubuti, kundi ang ikaluluwalhati ng Panginoon. So, that should be clear and compelling. Are you being compelled by that goal? Are you being compelled by the very truth that we have, yung gospel, yung tayo ay naligtas dahil sa habag ng Panginoon? Yung truth ba na yun, yung katotohanan ba na yun ay nagko-compel sa atin o nag-urge sa atin? Kapag narinig mo, naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya sa kabila ng iyong pagiging makasalanan, yun ba ay nagdudulot sa iyo na makaramdam ng urgency? Kailangan kong sambahin ito. Kailangan kong sambahin itong Diyos na gumawa ng kapamaraanan para ako'y maligtas.
Yun yung dapat nating maging type ng vision. Ganun yung characteristic, katangian ng vision na dapat mayroon tayo. It should be compelling. You parang, you are willing to die para lamang ma-fulfill itong vision na ito. So what are the things that we are willing to die for? Dapat yun yung vision natin. At ano po yung willing tayong ibuhos ang buhay natin, ibuwis ang ating buhay para lamang ma-fulfill yon. Siyempre, kung ano yung gusto ng master natin. Yan din po yung katangian ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus, yung 12 apostol. Alam mo, lahat po sila ay hindi po maganda ang kamatayan. Merong ipinako pabaliktad, merong pinakuluan, and miraculously, nabuhay pa rin ang si Apostle John. Pagkatapos siyang pakuluan sa kumukulong mantika, nabuhay pa rin miraculously. So wala silang ibang pinaka-compelling na vision kung hindi ma-fulfill yung ipinasa sa kanila ng Panginoong Jesus. And that should also be our goal. Yung willing kang mamatay. Okay lang, kahit mamatay ako. Ito yung gusto ni Lord eh. Okay? So, it should be clear and it should be compelling. Anchored in Scripture, not trends. Okay, so yung mga ginagawa natin sa church o yung mga ginagol natin, gusto ko pagdating ng panahon, okay, disclaimer muna. Hindi po masama na tayo ay mag-improvise pagdating. Gusto natin may lights. Napakaganda, di ba? Ang ganda. Gusto natin may aircon. Gusto natin komportable tayo sa worship. Pero, ang pinaka-importante sa lahat, hindi man tayo makasunod sa uso, hindi man tayo makasunod sa kung ano yung nakikita natin sa kapaligiran na nagkakaroon sila at sa tingin natin tayo ay nangungulelat na. As long as what we are doing is anchored sa salita ng Panginoon, wala po tayong dapat ika-frustrate, wala tayong dapat ikahiya. Napipreach pa ba ang salita ng Diyos faithfully? If yes, that is enough. Napipreach ba ang gospel faithfully? Tayo ba ay nagkakaroon ng participation sa pagsamba? Tayo ba ay nagkakaroon ng seryosong paglaban sa kasalanan? Tayo ba ay nagkakaroon ng seryosong partisipasyon upang maipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus? Kung oo ang ating sagot, okay lang, kahit hindi tayo makasabay sa uso. So that should be our vision. Okay, so bago po ako tumagal pa, I think ay mas kung kayo po ay mayroong mga katanungan, mamaya po, pwede po ninyo itanong mamaya. Pero nais ko pong ipakita sa inyo bago po ako magtapos yung atin pong mismong vision statement. Ayan, naalala niyo po kung gaano kahaba yung atin pong vision statement nung nakaraan. So, ito lang din po iyon. Okay po. So, para po tayo ay mas maging familiar or mas ma-memorize natin ito, pinaigsi po natin, pero hindi naman po na-sacrifice yung content nung former na vision statement. So, ito, hahakbangan natin sabay-sabay, mga kapatid. Ito yung gusto nating mangyari na alam nating naayon sa kalooban ng Panginoon. This is the kind of church that God is looking for. And this is what gives glory to Him. Ito yung nakakapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. At kung tayo bilang isang simbahan, basahin nga po natin sabay-sabay. To be a church that fulfills the Lord's great commandments and great commission. Kung tayo po ba ay sumusunod sa utos ng Panginoon, sa great commandments ng Panginoon, natutuwa kaya ang Diyos? Siyempre, utos niya yun, susundin natin. Happy siya. Okay? Yung great commission, yung mag-evangelize tayo, mag-disciple ng all nations, matutuwa kaya ang Diyos kapag nakiisa tayo doon? Siyempre, happy ang Panginoon dahil tayo ay masunurin sa Kanya. So yun po ang ibig sabihin, lahat ng aking pinagsasabi ay pwede niyo pong kalimutan lahat yon. Wag lamang po ito. Ano po? Dahil ito yung sabay-sabay po nating hahakbangan. Sabi nga po ni Pastor Pio, noong nakaraang planning, kung tayo ay may goal, plano tayo ng plano. Ano nga po, Pastor Pio? Plano tayo ng plano, may goal tayo, puro imagination, puro tayo suggestion. Kung hindi natin hahakbangan, nananaginip ka lang. Kaya para hindi po tayo managinip, para hindi po ito manatiling vision, ay gising po muna tayo dahil isasabihin po sa atin ni Pastor Ed kung ano po yung ating sama-samang gagawing paghakbang upang ma-fulfill po ito. Wala na, okay lang. Yung maiksi na lang.
Thank you, Pastor Joshua. Naging malinaw sa atin yung vision. Kunin ko lang yung isa sa pinaka-sentro ng discussion. Ang vision ay yung nakikita sa inaharap at yung mission ay yung ginagawa. Nabanggit ng ating Pastor Joshua. So anong gagawin natin para ma-fulfill ang Great Commandment and Great Commission? So sa katalinuhan ng ating mga pastor, yung tatlo na threefold ministry of Christian family, yung ano yung una? Ito yung dapat gawin natin. Kung talagang mahal natin ang Diyos, ang pag-fulfill kasi sa Great Commission ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Nalala yung sinasum up yung 10 Commandment ng ating Panginoon, love the Lord, your God with all your heart, strength, mind, and soul. And love your neighbor as yourself. And then, yun yung gagawin natin, yung Great Commission to show the love of others. So, napakahalaga yun. Tinanong ko si Pastor Joshua kasi hindi ako nakagawa doon sa ating pinaiksi. Tama po yun. Walang nakompromiso sa dati nating mission vision, maging sa statement of faith, maging sa kabuuan ng Constitution and Bylaws. Nasa 94% na ba tayo, Pastor? Sa pag-uusap natin na kompleto na ang revision. O malapit na po tayong matapos. Kasi ni-revisit ng mga pastor natin at ng BOT ang ating Constitution and Bylaws. Kaya marami doong napaiksi na hindi na-compromise yung mga nakasulat doon kasi mahaba. Ang layunin lang dyan para madali nating maintindihan. At kung maaaring mamemorize, mas maganda. Mas madali siyang mamemorize. So last planning, nagkaroon ng kaunting discussion doon. So kasama ang council, bagamat yung iba nanibago kasi nagtaka nga sila bakit nawala itong ganitong mga words. Pero sabi nga ni Pastor Joshua ay walang nakompromiso ni isang thought doon sa bawat lingwahe na nakatala sa ating Constitution and Bylaws. Ito lang ang maiwanan ko sa inyo para hindi tayo malihis doon sa nais ng Diyos sa atin habang gawin natin ang ating mission to fulfill the vision. So pinaliwanag na nating Pastor Joshua, kung pupunta tayo ng Baguio, ano yung gawin natin? So una, pera, sasakyan, para ma-fulfill yung mga plano na gagawin doon sa Baguio. Ito lang reminder mula sa salita ng Diyos sa Philippians chapter 2, verses 12 to 13. Bilang mga anak ng Diyos, nakabahagi ng Hised Christian Community Baptist Church, sa lahat nating gagawin ay nakaangkla tayo dito. Hindi lang dito mabasa natin maraming mga passages maging sa 1 Peter chapter 4 verse 11, pero ito yung basahin ko para excited na tayo sa Q&A. Sabi sa Philippians chapter 2 verses 12 to 13. So then, my beloved, just as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Work out your salvation with fear and trembling. For, ito yung mahalaga, mga kapatid. For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. So tandaan natin mga kapatid, ang kapasidad at ability na mayroon tayo ay nakaangkla ito hindi sa ating sarili, kundi nakaangkla ito sa pagkatawag sa atin to fulfill the vision sa paggawa natin ng mission. Diba? To edify, to evangelize the lost, to edify the church or the saint, and to glorify God. Pinaiksi yun. Yun na yun, no? Nandito na pala. So, yun na yung mission. Thank you, Pastor Pio. So, biro mo, tatlong paragraph. Naalala nyo? Tatlong paragraph nung dati. Kaya nga, nung nag-attempt tayo na i-memorize, parang hindi agad na dahil napakahirap i-memorize. Pero ito,
sa tulong ng ating mga pastor at ng BOT, ito na yung mission natin. We commit to edify the saint, evangelize the lost, and exalt God by faithfully preaching, teaching, and adhering to the Word of God. So remember, work out your own salvation, for it is God's who work in you to will and to His good pleasure. So marami pong salamat. Ayan, maraming salamat po. At tayo naman po dumako po sa ating Q&A at muli ko pong tawagin ang tatlo po nating buting pastor para po dito sa ating pong sa harapan para po sagutin yung mga katanungan ng ating mga kapatiran tungkol sa tinalakay natin sa hapon pong ito. Ayan. Pwede na rin siguro magkape at tinapay, no? Pwede na kayo magtimpla. Kuha na lang kayo sa likod ng tubig. Nandiyan yan yung tinapay. Isa sa amin ang hihiga na lang dito. Tama-tama, may bulaklak naman tayo. Bigay lang po na, bigay lang. Mayroon na ba? Ano pa yun? So, magpasalamat tayo sa nag-suggest niyan ha, sa evaluation, na dapat daw may kape at tinapay. Yan. Kaya mamaya sa evaluation, mag-ano ulit kayo ha, para lalong mapaganda ang ganitong discussion. Pag sa sunod, wag naman yung burger. Pero kung pagpapalain tayo ng Panginoon, why not, Pastor? Di ba? Masarap yung... Ayan, habang nagtitimpla pa tayo ng mga kape o kumakain ng tinapay, meron po ba tayong mga katanungan para po sa ating mga buting pastor? Anyone po na gusto pong magtanong? Open po sa lahat. O yung mga di daw magtatanong, wala daw pong pangkape. Meron po isa si Brother Ayan. Aris po. Ayan si Brother Aris. Para malinaw sa sige, na lang, paliwanag nyo na lang kung bakit yung sinasabi yung Matthew 24 tsaka yung Matthew 28 tsaka yung Acts 2:38. Yun na lang. Para para maunawaan. Maganda. Check. Ayun po, paliwanag nyo lang po yung Matthew 28 tsaka yung Acts 2:38. Hello po. So, titingnan po natin yung Matthew 28. Anong page po ba yun? Okay. So, thank you po, Kuya Aris, sa tanong. Ang sabi po ni Kuya Aris ay
ipaliwanag daw po namin yung Matthew 28 at saka po Acts 1:8. Ayan. Kabisado niyo po ba Matthew chapter 28 verses Okay, so ito po ang sinasabi sa Matthew chapter 28 verses 19 and 20. So isama na po natin yung 18. Ano po? So simula po sa 18, ito po yung sabi. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sino po yung kanila? Yung mga alagad na kasama po niya. Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Alin po ang utos? Sa atin pong mga translation na tinitingnan, mahalaga rin po yung kung paano natin uunawain yung text. For example, dito po, I am very much in favor of this translation. Bagamat hindi ito yung mas pinapaboran ng marami. Ang sabi po dito, kaya't sa paghayo ninyo. Yung paghayo ay hindi po yun ang iniuutos. Kung hindi, habang sila'y humahayo, ang utos po ay ito. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. So ang utos po ay gawin nating tagasunod ng Panginoong Hesus ang lahat ng bansa. At sa paanong paraan po yon? Bautismuhan ninyo sila. Actually, mas appropriate sa translation na ilagay isingit dyan na sa pamamagitan ng. Okay? So gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pagbabautismo. Kaya bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. So ito pong pagbabautismo ay parte ng atin pong pagsunod sa utos ng Panginoon bago po siya mag-ascend. Ano po? Ito po ay parte ng discipleship. Pero in a more deeper sense, when we say baptism, ito po ay merong transferring of position. Ano po, yung formerly hindi ka kabilang sa pamilya ng Diyos and then naging kabilang ka sa pamilya ng Diyos. So, yung ating ginagawang pagdidisipulo ay hindi po nag-i-start sa mga mananampalataya na. Kuminsan yung ating it is a misnomer o parang hindi ito tamang paniwalaan na ang discipleship ay nagsisimula kapag mananampalataya na yung tao. No. Evangelism is part of discipleship. Tingnan niyo po niyo dito, ang i-disciple po dito ay lahat ng bansa. Hindi pa po mananampalataya ang lahat ng bansa, and yet they are meant to be what? Discipled. So, na-gets natin yun na minsan kino-compartmentalize natin yung evangelism and discipleship. Okay, sa mga pag di pa mananampalataya, i-evangelize natin. Pero maganda, na-point out kanina ni Pastor Pio, I think, kanina kung di po ako nagkakamali, sa prayer niya, sa closing prayer, kung kayo po ay nakikinig sa closing prayer ni Pastor Pio, ay, ang sabi po ni Pastor Pio, hindi, ang ebanghelyo ay hindi para lamang sa mga, ano po, sa mga hindi pa mananampalataya. So hindi natin pwedeng i-compartmentalize 'yon. Yung discipleship, yung ating pag-share ng gospel sa mga hindi pa ligtas ay that same gospel yung ating gagamitin sa discipleship. So hindi po hiwala 'yon. Hindi siya evangelism and discipleship. Kung hindi, discipleship at large. At ang evangelism ay parte ng bawat yugto ng pagdidisipulo. So, yun lamang po ang gusto kong i-touch doon sa talata na tinanong ni Kuya Aris na ang utos po ay hindi humayo kung hindi magdisipulo ang utos habang humahayo. So, I hope nakatulong po iyon. Yung isang verse na tinutukoy ni Brother Aris, yung Acts 2:38. May mga paniniwala kasi na sa pamagitan ng bautismo, ikaw ay napatawad sa kasalanan. Kaya yon siguro nabanggit ni Brother Aris doon sa Acts 2:38. Ano ba nakalagay doon? 'Di ba? In response doon sa tanong ng mga tao during Pentecost na what shall we do?
And then ang sagot ni Peter, repent from your sin and turn to God and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of sin. Maring naitanong yun ni Brother Aris na ang kapatawaran ng kasalanan ay bahagi ng bautismo. Pero tingnan mo yung phrase. To be baptized in the name of the Father for the forgiveness, to be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of sin. So, ang kapatawaran ay wala doon sa bautismo, kundi doon sa kay Kristo. At consistent yon sa mensahe maging ni Peter na ang kapatawaran ng kasalanan ay hindi sa bautismo, kundi sa pangalan ni Jesucristo. Maging si Peter, inaatis niya na all the prophets from the Old Testament were witnesses that in the name of Jesus, forgiveness of sin received and not the baptism itself. Sana maging malinaw sa'yo yon, Brother Ares. Ayan, maraming salamat po. At meron daw po tayong next question mula daw po kay Sister Eka. Ayan. Yan, magandang hapon po. Hindi ko alam kung related to, pero paki-relate na. About po sa sa paghayo na banggit din po kanina. Ano ba ang dapat pagdating sa paghayo? Lahat tayo na nandito sa simbahan, mag-e-evangelize. Kasi may mga preaching tayong naririnig na yan, mag-mission tayong lahat, hahayo tayong lahat. Pero may mga preaching din na iba-iba ang ating gifts. Merong magtuturo, merong mga hahayo. Ano po ba dapat? In a nutshell, gusto ko iksian lang yung sagot ko kasi sa tuwing makarelate dito yung mga may asawa. Pag dami ng iyong sinabi, pag dami ng away. Okay. To minimize yung atin pong magiging pag-aawa. Para sagutin po yun sa maigsing sagot, ang atin pong paglilingkod sa Panginoon ay nakabase sa kung anong gift ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Sapagkat tayo ay isang katawan na may bawat parte ay may kani-kaniyang role na ginagampanan. Ang mata po ay hindi kayang maglakad. Ang paa ay hindi kayang kumain. Ang tenga ay hindi kayang umamoy. Pero tayo po ay merong iisang layunin. Same thing po with the church. Tayo po ay merong mga pastor na nangangaral, merong may gift. Sino ito yung may pakiramdam na every time na tayo ay merong maging kakilala, hindi natin mapigilan, gusto nating mag-share ng gospel. Baka yun ang gift sa iyo ng Panginoon na talagang gusto mong mag-share ng gospel. May gift ka ng pagiging isang evangelist. At nonetheless, hindi naman magkakaroon ng evangelist kung walang pastor na nagturo doon sa tao na yon at naggabay sa kanya ng disciple. So, sa kabuuan, makikita natin na yung church at large sa kabuuan ay nagpa-function as one. Merong hindi marunong mangaral, pero yung pera na inyong kinontribute, naging dahilan para yung nangangaral ay makapunta sa lugar na ito. So kahit hindi ikaw yung mismong nangaral, ay parte ka ng church na ginamit ng Diyos para maipangaral ang Ebanghelyo. I think ako yata ang nagsabi nun sa preach, ini-scrutinize kaya maganda yung mga nag-aspire na maging preacher, mag-asawa po kayo dahil tatalas kayo kapag meron kayong asawa. Tama po ba, Pastor? Sa akin sang-ano ko sa sinabi ni Pastor kaganina na lahat tayo ay may kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Sa church, iba't iba tayo ng gift at iba-iba tayo ng mga contributions at tayo ay dapat gumaganap sa paglilingkod sa Panginoon depende kung ano yung spiritual gift na binigay sa atin. Ang kagandahan lang sa atin na pinag-aaralan natin yung evangelism, ang gusto nating ibigay na hindi lang motivation kundi inspiration sa bawat isa, whatever gift you have given by the Lord, each and everyone should have a heart of an evangelist.
Each and everyone should have the heart of an evangelist. Ibig sabihin, kahit nagluluto ka dyan, ang intention mo is not just to edify the church, but eventually, maakit yung tao sa paglilingkod na ginagawa mo. Ano man yon, ikaw man ay janitor o any work na binigay sa iyo ng Panginoon. Napakaganda kasi ng ating triple ministry of Christian family. Dahil yun na yung lahat ng talagang functions na, yun na yung pinaka-main na objective natin bakit tayo nag-stay dito sa mundong ito. Na ma-edify yung church, ma-evangelize yung lost, mag-glorify yung Panginoon. And whatever spiritual gift God has given you, dapat yung tatlo na yan ay naka-align doon. No? Kung ikaw man ay nagluluto, sa asarapan mo kasi baka may bisitang kumain. Pag kunain ito, syempre, kahit papaano maano siya, ang sarap pala pumunta dyan, napakaalaga ng mga tao. At the same time, meron din naman nagpipreach, ganun din, magpipreach din siya. Ang gusto rin, maiparating ang mabuting balita ng Panginoon. So, whatever gift God has given us, each and everyone should have that heart of an evangelist. And of course, tinatawag tayong lahat tayo ay ilaw at asin ng sanlibutan na makaakit tayo ng tao na nasa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Whether you are a businessman, an employee, whatever, ano man yung meron ka sa mundong ito, at least you should have that heart of an evangelist. Hindi ka man evangelist as a minister, but you have the heart and gusto mong gamitin yung ministry mo sa Panginoon para maging ilaw at asin ng sanlibutan. And maraming salamat po mga pastors. And meron din po sa Hesed namang maliit si Brother Eric daw po. Siguro itong tanong na to hindi lang para sa mga pastors kundi sa ating lahat. At ang tanong ko, paano ba hinuhubog ng vision at mission ng simbahan ang iyong personal na pananampalataya at araw-araw na pamumuhay? Kuhanin ko na muna to. Actually, yun ang gusto kong itanong din sa lahat kaganina. No? Ano ang implikasyon ng vision mission sa mga personal yung decision sa buhay? Nakuha mo. Parang tayo iniisip, ano? Anong pinalaman nito sa pag-aaral ko? Anong kinalaman ng vision mission ng church na ito sa pag-aasawa ko? Gusto kong sabihin, lahat ng plano nyo personal, i-alay nyo dito. I-alay nyo dyan. Huwag kayong magpaplano ng personal na lihis dito. Kasi hindi natin ito magagawa. For example, binanggit na Pastor kaganina about having relationship. Kapag kayo iba yung gusto mo sa buhay na hindi siya naka-align dito sa gusto natin mangyari, which is evangelize the lost, mahirapan tayo. Kaya, nung nakaraang 2 Sundays ago, ang sabi ko sa mga members natin dito, huwag muna kayo magplano ng personal yung buhay hanggat hindi nyo nakikita kung anong plano ng church. Kasi yung plano ng church, i-align yung lahat ng plano yung personal. Kaya biniro ko nga si Teng, sabi ko kay Brother Teng, huwag kang magpapakasal sa araw ng camp, hindi kami pupunta. Iplano mo yan na naka-align ka sa calendar ng church. Kasi hindi ka namin puntahan. Na? Priority natin yung plano natin. So, kaya problema natin sa mga activities minsan, hindi makating yung mga members kasi may sariling plano. May activity tayo, may iba silang plano. Ayun. So, ang hirap umusad. Kaya, lahat ng plano nyo, align nyo dyan. Huwag kayong magpaplano ng hindi pag-aasawa, pag-aaral, paghuhugas ng pinggan. Huwag nyong itatama dito. Okay ba yan? Okay, para tayo iniisip. Kanino ka pa iniisip yan? Okay na ako doon. Tama yon. Kaya napakaganda yung ating vision mission. Dahil nakaangkla talaga siya doon sa puso at kaisipan ng Diyos. Hindi lang naman siya exclusive sa church. Sa tanang buhay natin, applicable siya. Sa tanang buhay natin. Kaya maraming salamat. Ayan, may mga iba pa po ba tayong katanungan? Meron pa po ba? Nanay. One more ano po? Ma-share ko lang sa inyo to inspire. Alam niyo sa aming company, required kaming kabisaduhin ang aming vision at mission. And para patunayan sa inyo, kabisado ko siya to see people in communities
live in abundance with strengthened faith in God and in right relationship with the fellow men and the rest of creation. Mas mahaba ang mission pero kabisado ko rin siya, pero hindi natin puntan dahil sa oras. Alam ko niyo, malaki ang impact sa amin ng pagkabisado nun. Kasi yung pagpasok namin ng alas 8, pagising namin alas 6, pagpasok ng alas 8, doon tumatama lahat siya. Yung pagsuot namin ng uniform dapat nire-reflect kung ano yung pinapakita ng kumpanya. Yung logong suot na nakaburda sa aming uniform, reflection kung ano yung vision at mission ng kumpanya. Kaya tama yung sinabi na ating makasama, kabisaduhin natin. At dito sa Santa Lucia, hindi natin papapasukin sa pinto pagka hindi kabisado yung vision at mission eh. Oo. So, yon. At sa kumpanya, nakadikit yan sa wall. Yung vision, laging tinitingnan. And every day sa amin, nire-recite yan. Every day. Luzon, Visayas, Mindanao, sa bawat branches na nakahawak sa dibdib. Habang nire-recite ang vision at mission. Kaya sana mas passionate tayo pagdating sa church. Kaya huwag natin baliwalain yan kasi yun yung direction natin ng sama-sama. Ayan, hello po. Kalimutan ko na yung tanong ko. Hindi, Pastor, paano ko binabalance ng church ang evangelism sa social responsibility? Dahil wala na pong oras, ay next na po natin sasagutin. So how do we balance evangelism and social responsibility? Correct me if I'm wrong, ano ang pagkaunawa ko po sa social responsibility ay yung role mo sa society, kung paano mo siya ginagampanan. Personal responsibility po ba o social responsibility? Social, okay po. So yung role ko as an individual sa community na kinaroroonan ko. So by default, mas marami po pagkakataon na ang kasama natin ay mga hindi mananampalataya. So I think yun yung kailangan nating i-balance. How do we evangelize them and how do we at the same time fulfill yung purpose kung bakit ka nandun. For example, nasa work ka, hindi ko alam kung eksakto yung example ko. For example, nasa work ka, nandun ka para magtrabaho, pero paano mo isisingit yung discipleship or quote-unquote evangelism, pero mas gusto kong term yung discipleship. Or for example, teacher ka, pero paano mo isisingit yung discipleship or yung term ng iba dyan, yung Bible mo, sinisingit-singit mo pa yung Bible mo, oras ng pagtuturo, mathematics yung subject mo, tapos sinisingitan mo ng Bible, mapapagalitan tayo ng principal niyan. So, paano po natin babalansehin yun? Pastor, paano po kaya yun? Kung paano balansehin, kahit hindi ka mag-share ng gospel, yung testimony, yung life mo mismo, ang isang magandang halimbawa to balance ng isang mananampalataya sa gitna ng unbeliever na community. Napakahalaga po yun. Pastor Pio. Parang yung sa Garden ng Eden, turuan nila. So, siguro, maganda yung tanong kasi totoo yan. Habang tayo ay mananampalataya dito sa mundo, may iba pa tayong mga obligasyon na maari sabihin natin ay hindi sabi kasi ni Abraham Kuyper, walang sulok ng iyong buhay na hindi sa Diyos. So siguro, we should not balance kung ano man yung meron tayo. Kasi part yan ng kabuuan. Kumbaga, yung pagtuturo mo ay hindi mo siya ibabalanse sa ministry mo. Kasi yung pagtuturo mo, part yan ng ministry mo. Parang pamilya at church, hindi mo sila ibabalance kasi lahat yan ay isang paglilingkod mo sa Panginoon. Siguro ang masasabi ko pagdating sa ating mga kanya-kanyang tungkulin outside local churches na meron tayo, like sa trabaho, kahit sa areas ng ating buhay, ay pareho pa rin ang salita ng Panginoon na tayo ay maging ilaw at asin ng sanlibutan saan man tayo naroon.
yung social responsibility, actually maganda siyang ideolohiya or konsepto na tayong mga mananampalataya or regardless kung mananampalataya o hindi, meron kang pananagutan sa iyong kapatid. Kaya nga yung kantang, kung natatanda niyo pa ito, yung walang sinuman ang nabubuhay para sa social responsibility yan. Pero ang kagandahan sa atin, yung responsibilidad natin sa mundo at sa ibang taong walang pagkakilala sa Panginoon is more than helping them and giving them, kumbaga, tool para maangat ang kanilang kabuhayan, maaahon sila sa kahirapan. Ang ating responsibilidad talaga sa kanila is ibalita sa kanila si Kristo. So, yung social responsibility kasi somehow, meron siyang color ng ibang ideolohiya pagdating sa gobyerno, yung social responsibility natin, ibang ideolohiya. Pero kung dadalhin ko siya sa konteksto ng Kristyanismo na ating mga mananampalataya, tayo ay merong pananagutan sa mga taong wala pang pagkakilala sa Panginoon na dapat sila mabahagian. Kaya sabi ng Panginoon, maaring singilin ng Panginoon yung mga dugo ng taong ito. Nung nakasama natin sila, hindi natin binahagi ang salita ng Panginoon. So, yun lang. Parang hindi mo siya kailangang i-balance kung siya ay part ng kabuang ministeryo mo sa Panginoon. Kapag ka pumunta ka sa trabaho, part siya ng ministeryo mo. Kapag ka pumunta ka sa eskwela, part siya ng ministeryo mo. So, walang dichotomy, walang division kang ilalaan sa kanya para maging balance siya sa iyong pag-approach. So, yun na siguro nakikita ko ngayon na best na answer ko doon sa kanya. Jen, maraming salamat po sa tatlo po nating puting pastor at sa pagsagot sa bawat katanungan po ng ating mga kapatiran. At yan, syempre sa ating pong pagtatapos for our closing remarks and also closing prayer, tawagin po natin ang Pastor Pio. Ako rin pala. Okay, basta bago ako mag-closing prayer, ngayong alam nyo na yung ating vision, mission, lahat ng inyong plano sa buhay, i-align nyo doon. No? Pagka ikaw ay gumraduate at magtatrabaho ka na, tiyakin mo na yan ay may tama sa pag-abot ng ating vision at mission. Kapag ka mag-aasawa ka na, tiyakin mo na yan ay may tama sa ating vision at mission. Kapag ka ikaw ay, ano man ang decision mo, consider mo yung ating direction. Kasi kapag ka lahat tayo nag-decide this dyan, hindi natin maaabot yan ng sama-sama. Okay, so kakabisaduhin natin Santa Lucia, simula ngayon ay ilalagay ko sa ating GC yung vision, mission. Next Sunday, bago pumasok, tatanungin ko, what is mission? What is the password? Actually, totoo sa amin, no, sa KMBI dati. Pag late ka, sasarang ka ng pinto eh. Bago ka makapasok, i-recite mo muna yung vision, mission. Pero di naman tayo kalupit ganun dito, no? Pero somehow, ba, parang yung seriousness doon sa kanilang gustong gawin ay talagang, totohanan. Okay, mag-close na tayo sa prayer. Meron ba kayong closing, parang prayer request na gusto yung isama natin sa prayer? Wala? Sige, magsitayo tayong lahat. Tayo ay manalangin at particularly siguro yung prayer natin ngayon, i-try nating i-align sa konteksto na ating pinag-usapan, yung ating vision at mission. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya na binigay mo sa amin sa maiksing oras na matalakay namin yung vision at mission ng church. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi namin ito kindraft lang ng sarili namin. Hindi namin ito naisip lang na ito yung ilagay namin at maging for the sake ng requirement lamang, Panginoon, sa mga documents na kailangang ipasa, Panginoon. Kundi naniniwala kami na ito'y leading mo, Panginoon. And kung titignan talaga namin yung tatlong pundasyon, tatlong pillars, Panginoon, na meron sa aming threefold ministries, evangelize the lost, edify the saints, and glorify you, Panginoon. Talagang dito umiinog lahat ng mga bagay na dapat namin gawin, whether ito ay personal or corporate na mga decisions, Panginoon, doon lamang umiinog, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na dapat namin pagdesisyonan
at dapat namin pagkakasunduan. Kung ang mga kumpanya, Panginoon, ay seryoso sa ganitong bagay at nag-i-spend sila ng time just to cascade the vision and mission sa mga bagong employees, naglalaan sila ng mga training sa mga hotel para lamang i-cascade sa kanila ano ang direction ng company, how much more yung seriousness dapat makita sa amin dahil yung aming dinadalang goal, dinadalang pangarap, adhikain ay hindi gawa ng tao kundi gawa mo, Panginoon. Kaya dalangin namin hindi lamang namin ito maintindihan kundi ito ay aming maipamuhay. Descend ito, Panginoon, mula sa kaisipan hanggang sa puso ay talagang ito yung maging guard at mag-guide sa amin, Panginoon, sa mga decisions na aming gagawin, whether very much personal ito, man, Panginoon, or talagang mga bagay na parang seemingly wala nang kinalaman sa church life namin. Lahat ng bagay nito, Panginoon, ay mai-align namin lahat ng sa gayon. Maging kagamit-gamit mo kami upang ma-achieve, ma-attain, maabot ng church na ito, Panginoon, yung direction na nais mo para sa amin. Dahil kapag kami nag-iba-iba ng gusto sa buhay, nag-iba-iba kami ng mga schedules, nag-iba-iba kami ng mga inspirations sa buhay, nag-iba-iba kami ng mga goals sa buhay, ang aming vision mission ay mananatili lamang pangkaisipan. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na ito ay maisakatuparan. Ang lahat ng aming mga adhikain ay mapaisailalim namin sa iyong kalooban. Tulungan mo ang mga kapatirang narito, Panginoon, sa mixing oras na ito, Panginoon, nawa ay na-invite sa kanila yung value ng pagkakaroon namin ng iisang direction sa pamagitan ng vision and mission. Salamat din kay Pastor Joshua, Panginoon, kay Pastor Ed, at sa mga members ng council na nag-usap-usap, nagtulong-tulong, nagkaroon ng talakayang, Panginoon, patungkol sa vision mission, sapagkat ito talaga yung napakahalaga na unang dinadrop, unang kinakraft, Panginoon. Every time na magkakaroon ng any organization, ang unang sineset ay ang vision mission para magkaroon ng direction. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo sa mga taong ginamit ko para mabuo ito. Pagpalain mo kami, maging sa aming paghiwa-hiwalay, ingatan mo kami at mauni namin ang pagpapalang natanggap namin mula sa iyo. Hanggang sa susunod na pagtitipon namin, pagsasama-sama namin, Panginoon, patuloy na magkaroon kami ng excitement at we look forward, Lord, na more than what you have done in our midst today, Panginoon, ay mas dakila pa ang gagawin mo sa susunod na pagtitipon. This we pray in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen.